Eto na nga finally ang last cage na ipinamigay natin. O, diba nakakatuwa? Eto nga guys, si Mother nagbabahabahagi na siya ng mga kalamay na galing sa Mindoro. Actually, isa ito sa mga ilan na ginawa niya agad-agad pagdating niya. Kasi alam niyo naman, sandamakmakin dala nating mga kalamay, suman sa lihiya, saging at kung ano-ano pa. At syempre, sharing is caring. Kaya naman itong si Mother pinagbahabahagi nga niya sa mga kamag-anak natin na naandito sa Batangas. Syempre, hindi naman natin yan aangkining lahat at ipamimigay rin natin yan. Ang mahalaga na kapag-share, diba? Bali yan nga nakikita nyo ay may mga box dyan. Bali isang box nga po, isang family ang mapupuntahan. Kaya medyo marami siyang laman guys. Nasa 2 to 3 na balot nga ng kalamayan. Tapos meron din sandamakmak na saging. Since alam nyo naman Diyos ko, napakaraming saging na pinadala sa hati. Kita nyo rin nga may isa dyan na may papaya at mapupunta nga yan sa isa sa kapatid ni Mother na naandito din sa Batangas. Yes guys, sa dami magkakapatid din na Mother. Kung di nga ako nagkakamali, 18 sila. At sila nga po mostly ay nasa Mindoro or nasa Batangas. Dito lang rin talaga sa areang Batangas at Mindoro nagsistay ang pamilya ni na Mother. Medyo kalat-kalat syempre, pero kahit papano ay nagkakasama-sama pa rin lalo na kapag may ganap. At hindi lang yun, syempre hindi rin sila nagkakalimutan lalo na kapag ganito mga pasalubong. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, may ilan-ilan kasi talaga na hindi na makauwi ng Mindoro. Kasi iba-iba yung reason sila. Yung iba busy, yung iba may mga business, yung iba may mga junakis. Anyways, hindi rin nga family yung binigyan ni Mother kasi alam nyo naman pati yung family ni na Kuya Sermenyo binigyan rin yan. Sa huling video natin kung saan nagdala tayo ng cage, ginandahan pa talaga ni Mother yan guys at naghanap pa siya ng mga boxes na paglalagyan para mas okay nga doon at mas presentable kahit papaano. Since wala naman na tayo ibang mapapaglagyan dito sa atin. Di rin nga na dinamihan masyado yung tira sa atin kasi totoo lang medyo marami tayo pero hindi naman tayo malakas masyadong kumain ng mga ganito. Sobrang thankful lang rin talaga ni na Mother sa sobrang dami nagbigay sa kanya kaya naman ayan talagang mamimigay rin tingnan siya. Tingnan nyo nga tinipan pa ni Mother para ma-make sure na hindi mahulog yung mga saging since sila rin nga yung mga pagbibigyan yung kukuha dito sa bahay. Alam niyo naman medyo busy talaga si Mother sa mga alaga at hindi lang yon pati na rin nga sa iba pa natin mga tinutulungan doggies at hindi na talaga natin may i-deliver sa kanya-kanya. Sabi ko nga kung ako man yung sasabihan na may pasalubong dito at kailangan kong kunin ay kukunin ko talaga agad lalo na kapag ganitong ang sarap-sarap na mga pasalubong. Anyways, nung kinahaponan nga nung nasa labas na ang ating pack members at sina Mother sinundo pa nga ako sa bahay namin kasi pupunta nga daw kami kina Kuya Sermenyo. Dahil nga kasi nag-iisa-isa na yung cage na hindi pa nadadala. Syempre, kailangan na yung madala kaya naman kahit gabing-gabi na at ang dilim-dilim na sa daan Gomora Bells pa rin grabe kami. Naman yung dinadaanan namin guys sa lugar. O diba napakadilim. Parang papunta na nga kami sa lugar kung nasaan ang mga kanibal. Pero ganun nga kasi talaga dito guys, kina Kuya Sermenyo medyo pagubat. Kaya sabi ko sa inyo, preskong presko ang pamumuhay ng mga doggies dito. Talagang cages na lang yung kailangan nila since nabanggit ko nga na meron dito mga tao na naglalason nga po ng mga animals. Kaya minabuti na lang na nakakulong or nakatala yung mga doggies nila. Pagdating natin ni Mother, ayan tinanggal na nga agad niya yung tali ng cage na yan. Tapos yung mga taga rito na rin yung nagbaba since hindi nga natin kasama ang mga kuyas natin. Bale magkakasama nga lang kaya ko si Mother at si Ate Sofia nyo na videographer naman ng mga oras na etong doggy nga na si Brownie, siya lang talaga yung doggy na hindi tinatali dito kasi talagang ayaw niya guys at ayaw rin yung magpakulong pero wala namang gumagalaw sa kanya. Diyos ko, lagot ang gagalaw dyan sa may-ari. Etong last cage naman natin, parang nga ito dito sa cute na si Putol. Ewan ko kung naalala nyo ba siya pero isa siya sa mga doggies na na-adopt natin at tinulungan natin. Balang kapatid niya nga ay si Bobson at ayan guys, tingnan nyo ang laki na nila. Dito nga natin sila ipinamigay. Nakakatuwa naman na inaalagaan sila ng maayos dito guys, very healthy na rin sila at noon Diyos ko sobrang galisin nila pero ngayon okay na. Hindi lang yun, nakakatuwa pa dito kasi itinuring talaga silang pamilya lalo na nga itong si Putol nakatabi pa daw nila minsan kung matulog. Pero yun nga lang guys, kapag aalis nga daw sila mag-isa lang si Putol sa loob ng bahay at hindi makaplabas kapag magpapati siya. Kaya itong kulungan na to ang gagamitin nila kapag kailangan nilang iwanan si Putol kesa nga daw mag-isa siya sa loob ng bahay. At least kahit papano din presko dito sa labas at may nakikita rin siyang ibang tao at ibang mga animals. Hindi siya masyadong maboboard kapag mag-isa siya, diba? Anyways, for the tambay nga lang din kami dito saglit at pinakain rin nga nila kami bago kami umalis. At ayan, very happy tayo kasi lahat na ng cage ay nadala na natin at wala nang nakatambay sa atin. Nakakatuwa kasi ang tagal na natin tong plano at ngayon na isa katuparan na nga natin.